Anong masasabi nyo guys and girls with Z? Super black yung outfit ni Aimee at si Sara Duterte. Super believe pala si Sara Duterte kay Aimee. They were so friends and they are still friends. Mga plastic. Ganun lang yun. Diyos ko. Di ba ini-endorso na ni Sara Duterte si Aimee Marcos because of hearing. Medyo na-reinstate yung relationship nila. Magsama kayo! Kagigil kasi. Nakakapikon. Nakakagigil kayo. Ito may balita. Makinig kayo ha. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Aimee Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Aimee ang endorsement video sa kanya ng BC. Ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino Diba? 2025. Perfect. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman Wala ang talaga palasyo silang isang tungkol sa salita. muling pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, Ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benner Abalos at Abby Binay. Buti-buti Mula pa sina si Manny Senator Aimee Pacquiao, Marcos, no? Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Huwag lang karoon nila sa kauluhan. Itong mga dagpo dito, sige away-away. Pag-away lang mo diyan inyo. Ay, may kapila-pila diri. Isali Walang pa daw sila. pinangalanan ang gobernadora, pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Away pagpili. Sa inyong impyerno, Pumili kayo ng pwede sa subo, langit ang among gitinguhan. Langit daw. Ayaw tukti. Ang mga Kung yung hayain na ang kampo ng kadiliman ay siyang magwatak-watak sa atin. Nilinaw Perfect. naman ni Garcia na nire-respeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Sa Cebu to, here to sa Nagbabalita Cebu. mula sa frontline, Bean Los Medyo Baños, na ate. News 5. Parang leader siya sa Zumba, girls and boys. Oh, di ba? Super super joint team si lola mo, si Aimee Marcos and Sara Duterte because maybe after all ng mga pahiring ni Aimee Marcos, 'di ba? Alam niyo naman na ang mga DDS ay ang bilis mayuto-yuto. Alam niyo na 'yon. Kaya nga ang pinunterian ni Aimee Marcos kasi alam niyang babagsak na siya, guys. Hindi siya nakakasali sa top 12. Huwag na nang basehan yung mga survey na yan. As in, wala sa ganito, kalingkingan man lamang. Yung mga voters talaga, di ba? Gumagawa sila ng mga sarili-sariling survey. Baho ah. Inantok bigla. Pati si Camille Villar, Diyos ko. Di ba? Nakakabad trip. Pero ang daming sinasabi ni Sara Duterte kay Aimee Marcos. Ngayon, ginawan mo pa talaga ng ng video, girls. Additionally, sabi ni Sara Duterte doon sa di ba mag-Holy Week na, sabi ni Sara Duterte, manalig tayo, coming from you, girl. Magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. Nakatulog. Uy, B, Sara Duterte. Kayo yung dilim. Ano ba yan? Kayo yung dilim. If there is no loyalist na nagtitiwala sa administration as of the moment, so do I also believe in the administration today, hindi man lamang magagalaw or at least mabubuksan yung mga issue nyo. Kung lahat mga pro Duterte, yung mga nasa posisyon ngayon, Diyos ko, tuwang-tuwa kayo. Thank God, kahit papaano may konting kaliwanagan, kahit papaano nabubuksan-buksan kayo, di ba? And you're spending a lot as the payment, di ba, sa attorney nyo para sa ICC case ng papa mo.
alam mo, honestly guys, sa totoo lang, honestly speaking, kung hindi dahil sa nguso mo, Sara Duterte, attorney ka pa naman, hindi ito mabubuksan lahat-lahat eh. Sa nguso ng papa mo. If you let the government, the administration to reign during this reign, di ba? Sana hindi na nangyari to. Hindi naman kayo apektado actually. Pero, it's God's will na mabuksan. At least, sana maibalik lahat ng mga nakuha nyo, Pilipinas. Ang dami namang magre-react dito. Oh, while I still have time, pag-usapan natin yung, di ba, dagdago na lang dito, dun sa hearing ni Amy Marcos. Di ba, meron ding sinight in contempt. And sabi naman ni Senate President Escudero, we have to undergo process. Kinukumpara nyo yung mga sinasight in contempt na high-ranking officials kumpara dun sa mga tao dun sa Quadcom and Tricom, comparing also the crime of President Rodrigo Duterte or what he is experiencing, comparing dun sa mga namatayan. Di ba? Ganun yung kalayo ng yung comparison, mga DDS na ito. Nakakagigil kayo. Bakit kayo ganyan DDS? Bakit sobrang layo na yung understanding nyo ng mga bagay-bagay? Antok na ako eh. Diba, nakakagigil kasi, mga DDS na to, mga hindi nag-iisip. Ang nakakatuwa sa DDS, ang mga mahal na mahal yung mga iboto. Una, Sara Duterte as president daw. Si Kid Duterte, the wake and bake girl. Si Digong, gusto niya pang gawing vice president. At 2028 daw, ano pa? Si Bongo, si Robin Padilla, si Kibuloy. Girls and boys, wake up. Ano ba yung mga mindset ng DDS? Pinagtatanggol niya yung mga ginawa ni Digong kasi nga wala daw ng re-rape, but you are still giving support to Kibuloy? Come on, wake up. Yes, may going back to dun sa issue na hindi pinermit ni Chis Escudero yung kay Amy Marcos sa request ng pagpa-contempt yan, ganun. Doon sa isa sa mga high-ranking official during third hearing na yata yun third hearing. Galit na galit. Delikado daw. Ang delikado, girl, ang pamamangka mo sa lupa. Yan yung delikado because all of the sudden you'll never win. Tapos kuda ka sa labas and then andyan naman yung time mo para lumapit-lapit sa kapatid mo kay President. Diyos ko, katulog. Nakakagigil ka. And you know what? Why Sara Duterte is endorsing Amy Marcos? Kasi malapit ng impeachment. No matter what happens, Amy will vote for the acquittal of Sara. That is dangerous. Yan dangerous, B. No matter what prosecutors are doing, Senado, puro pro Duterte, bagsak. Never talaga may impeach si Sara kung ganun. Sana nga ma-impeach via evidence. Evidence na lang sana. Senator, alam naman natin.